1:30 ng hapon sa Tallahassee, Florida, may natanggap na tawag tungkol sa isang hubad na babae na malapit nang maghatid sa mga pulis sa isang karumal-dumal na eksena. Rios, punta ka sa likod. Ay, tulong. Kailangan dito. Ayoko ng tulong. Ano kailangan mo? Halika na! Kumusta? Ma'am! Magiging pasaway si Mouth. Natagpuan ng pulisya si Earlene Tucker, 58 taong gulang na hubad at pag-alagala sa kapitbahayan. Habang tinutulungan ng pulis na maibalik siya sa bahay at bihisan, nalaman nilang ang kahalayang sa publiko ang pinakamagaan sa mga ibinibintang na krimen sa suspect. Pwede na ako umalis. Ma'am! Ma'am, paano po kami makakatulong? Bakit ka nasa labas na walang saplot? Yan, kailangan mo ba ng ilan sa amin na sumama? Sasama ako sa'yo ng kusa. At sinasabi ko sa'yo, Inu. paano mo malalaman kung bakit ako nandito? Malayang pagpapasya. Kailangan nating lutasin yan. Bago ako makausad at patayin ka. Pwede ba kaming kumuha ng kumot para sa'yo? Wala kang maibibigay ngayon, opisyal. Copy for attack. Problema yan? Hello, November, John. India. Wala akong sariling pagpapasya. Hindi ako. Anong pangalan? Ano yun? Tampa. Dito ka talaga nakatira? Pwede ba kaming kumuha ng damit para sa'yo? May pantakip sa'yo? Halika na, dito tayo dumaan. Halika na, sasamahan kita maglakad. Ito ba ang bahay mo dito? Babalik ka na ba, Caroline? Supper address. Ikaw ba si Bibi, Tucker? Oo. Ikaw ba, Bibi? Tucker, pwede ba kaming kumuha ng damit para sa'yo? Halika na. O anak, kailangan natin magbihis ka ha? Hindi tayo pwedeng nasa labas ng walang suot na damit. Pwede ba tayong pumasok muna sa loob ng bahay? May niredact na bahagi ng audio rito ang pulisya, pero ayon sa isang sinumpaang salaysay para sa probable cause, habang papasok sa bahay, sinabi raw ni Earlene sa mga pulis na siya ay, quote, nakagawa ng mabigat na krimen at hinikayat silang dalhin siya sa istasyon ng pulis. Halika, magbihis at magsuot ng robe. Sige. Halika, sasamahan kita. Huwag mag-alala, may robe ako para sa'yo. Ang babait nyo. Pinahahalagahan ko kayong lahat. Dito laro. Totoo ito. Opo, ma'am. Ano po ito dito? Ayon sa investigador, pagpasok sa loob ay natagpuan nila ang tila isang organo sa sahig, 6 hanggang 8 talampakan mula sa harapang pinto ng bahay, na kinumpirmang ang malaking bahagi ng puso. Anong problema? Ano ito dito? Gusto mo bang maghintay dito at tingnan kung may makukuha akong kahit ano para sa kanya dito sa likod? Magaling. Hello? May iba pa bang kasama ka dito o ikaw lang? Hello? Hey, Naku! Tawagan si Sarge. Ilang hakbang lang ang layo, nakita ng pulis ang patay na matandang ina ni Earlene na si Lucille Tucker na may pinsala sa dibdib. Ayon sa pulisya, may natagpuang kutsilyo sa silid tulugan ng suspect at mga bakas ng dugo sa iba't ibang bahagi ng bahay ng suspect. Umupo ka. Magkaroon ka lang ng talinghaga at Alagaan mo ito. Alagaan mo ito. Sige, lakad lang tayo dito ah. Tara, lumipat lang tayo dito. Ayan, heto, hawak kita. Oh, ayos na tayo sa slip na yan. Pwede ka bang umupo sa likod para sa kanya? buksan mo ang camera ko. Nakadetin si Earlene sa loob ng patrol car at inaalam ng mga pulis ang nangyari rito. Pumasok ako kasama ang bumbero para i-verify ang Signal 7. Malamig na siya, matigas, may rigor mortis at lividity, lahat nandun na. Alam na natin lahat. Anong tinitingnan nyo?
Meron tayong detainee sa sasakyan. Siya yung hubad na tao na unang inireklamo ng mga tao. Tama. Kaya dinati nila siya at pagkatapos noon, nagsagawa sila ng protective sweep. Nakuha na siya at sinusubukang kunin iyon. Nalaman nilang dito siya nakatira. Nakuha na nila siya. Ay, hindi pa ako nawawala ng saya. Uy, bakit mo nasabi yan? Idagdag mo ang sarili mo at ang 739 dyan. Nandito sila dahil sa hubad na babae sa kalsada. Alam nilang dito siya nakatira. Dinala nila siya pa uwi. Sinusubukan nilang putulin yun sa sahig. Sabi ko, ano ba to? Natagpo ang patay sa kwarto. Rios at Handry. Hindi pa nila siya nilalagay sa posas noon. Wala pa rin siyang posas. Balik kay Erlin. Nahuli siya ng patrol car camera na gumagawa ng, sabihin na lang nating, kakaibang pahayag. May kapalit yan. Mahal ko ang kanyang pagiging itim. Hindi niya alam kung gaano siya kaitim at kaganda. Itim ako na parang balon at hindi ko alam kung gaano sila kaganda. Kailangan kong patayin ang buong San Sinukob. Tahimik ka, babae. Babae. Walang immortal. Walang kahit ano. Walang Hercules. Walang Atlantis. Walang Isis. Para sa utang, Baby. Kaya may apat. Nagtapos sa pagmamahal. Isa akong walang awang mamamatay tao. Dapat mong malaman yan. Ako at ang aking asawa. O sige kung sino ka man. Ako ay itim. Tuwid ang buhok, asul ang mata. Napakaputi. Unang babae. Iting na DEA-NH. O asawa, anak na babae. Pinag-uusapan namin ang pigmentong iyon. Dynamic na pigment. Aprika. Kinuha nila ang ating karapatan sa kapanganakan. Oo, ginawa nila. Alam ko ang kasaysayan, mga kaibigan. Oo, alam ko lahat. Ako ang atomic bomb. Diyos ko, sisirain na nila ako ng todo. At tinatanggap ko yon. Tanggapin mo yan. Panindigan mo yan. I claim mo yan. Grabe. Wasakin ang universo, planeta, mundo. Ngayon, pasabugin mo na yang hayop na yan. May patibong ka sa otse ng pulis, kaya alam mong ako yon. Akala mo hindi. Pinakamahigpit na armor ng seguridad ang suot ko. Kaya pasabugin mo na to. At tatapusin natin ito ng may pagmamahal. Pagmamahal. Kailangan mong tapusin ito ng may pagmamahal. Hindi ko gagalawin o gagawin ang kahit ano. Pagmamahal. binaril ko ang sirip, pero hindi ko binaril ang dignidad. Anong ginagawa mo sa robot? Malaya na rin sa wakas. Salamat sa Diyos na makapangyarihan. Malaya na tayo. Malaya na ang mga tao. Kakawala lang tayo sa tulisan. Iniwan na tayo mga kasama. Ipinapakita ko lang sa inyo na malaya na ako. Yan na ang huling kabutihang loob para sa paglika ng San Sinukob. Kunin mo ang puso ko at pahintuin mo ito. Ay, hindi. At ang mama ko. At ang nanay ko, mamang sabay. Mama mo. Dahil hindi ko naman pinatay ang mama ko. Tumitibok pa ang puso niya ngayon, pero hindi niyo alam yon, kaya ganon. Iyon ang huli. Mahal ko kayong lahat.
Palagi kong naririnig silang tumatawag at nagsasalita. Tinatawag ang pangalan ko. Galing talaga sa puso. Hindi ko talaga kaya. Grabe. Pag-ibig. Siguro medyo mamamatay tao. Iyan ang nabubunsod ng lahat papunta sa atomic bomb. Na ako yun. Kailangan na nating umalis. Mga robot! Kalaunan, sinabi ng mga kapamilya sa pulis, 2 beses nang naospital si Erlene dahil sa mental health issues at lumipat siya sa Tallahassee 1 taon na ang nakalipas para alagaan ang kanyang ina. Naglakbay ako sa buong mundo. In 7 seas! Lahat gusto akong makilala. Lahat gusto maging ako. Lahat gusto akong makilala. Lahat gusto maging ako. Lahat ng gagong yan. Kaukasyano. Lahat gustong maging ikaw, maging ako, magmakaawa. Pero tingnan mo, hindi ang Dread Rastafari sa Iceland. Si I. Marvin ulit. Pero Mari Cecil Toca, Lucio May Tucker. Bata. Buong babata at lahat ng batang lalaki, pakawalan ng igos ko. Lahat ay gagawing panibago. Wala kang maaalalang kahit ano. Lahat ay magiging malinis, bago at kasing dalisay ng bagong nyebe. Maputi at maganda, tulad ng kung paano ito nilika dapat. Ninakaw ito sa akin. Walang galit, mahal ko. Mga kaibigan, mahal ko kayong lahat. Kahit anong sabihin o kahit magalit pa ako, ganyan na talaga. Alam nyo na yan. Huwag niyong buksan, huwag niyong isara, huwag niyong ibalik dahil hindi ko ginawa ng tama. Ginawa ko ito sa tamang paraan. Ganun na talaga, hindi niyo na mapipigilan yan. Sunod, dinala si Orlene sa police station kung saan sinubukan siyang tanungin ng mga investigador. Tingnan natin kung paano mangyayari yon. Kahit na sinabi ko na sa inyo na magkasama kaming lahat sa Limix, mahal ko kayong lahat. At tumumi ako ng todo. Oo. Ako si Detective Collins mula sa Departamento ng Pulisya. Ooh. Kinamaw. Kailangan mong sabihin kung ano ang iniisip ko. Kailangan mong sabihin kung ano ang iniisip mo. Oo, yun ang huling sign language. Yun ang ginagawa natin. Tahimik. Sabi ko sa sarili, sasabihin ko ang lahat. Huwag mo lang ipagsabi. Sige. Bukilana, bumbel orasan. Pwede ba kitang patayin? Kung magsasabi ka. Iyan ang ibig sabihin ng sign language. Unang beses kong matuto nito. Ako nga. Ikaw nga. Dahil dyan, pusang balahibo, bumble clock, sabihin mo, papatayin kita. Lahat ng CNI. Lumabas pa rin gamit ang mata ng agila. Diretso sa kotse. Mata ng agila, sundan ako. Apoy ng dugo. May gusto sana akong itanong, hindi ko alam. May nakausap akong dalagang... Patuloy ka pa rin gumagawa ng sign line na yon. Say, nung nakaraan sa Palm Beach County, sa tingin ko ay nagpunta ka sa ospital. Alam mo ba kung saan ka ngayon? Ooh! Ginagawa ko ito dahil hinuhusgahan tayo ng may lalang. Alam mo ba kung nasaan ka ngayon? Oo, nasa himpilan ng pulis. Sige, tama. Hindi naman talaga. Hindi lang talaga ako nakatutok. Kamusta? Kamay sa ulo, ilabas ang mga kamay. Bakit ko naman ikukwento ang kwento ko sa puting tao? Anong saysay nyon? Sige. Ang tinutukoy ko lang naman... Hindi ko kayang ikwento ang buhay ko sa isang puti. Hindi ko talaga kaya. Ospital lang ang tinutukoy ko. Wala akong pakialam. Pare, kailangan mo nang umalis. Kita mo, walang rason para murahin ka. Kailangan mo talagang umalis. Wala akong pakialam kung gaano ka kabait, bruha. Lumayas ka dito. Hindi ko ikukwento ang buhay ko sa isang puti. Tapos, wala nang usapan. Maglagay ka ng itim na tao sa harap ko at sasabihin ko ang nangyari dahil sila ang pinaka-pinagkakatiwalaan ko. Alam kong dapat ko yung gawin para sa huli ay magtiwala ako sa inyo at maibahagi ko ang kwento ko. Kailangan kong matutunan gawin yon. Paano kung gawin ko pa rin, pati kayo, ang trico room o trico roof?
Kita mo, nanginginig na ang paa mo? Hindi. Kita mo yung sinasabi ko? Hindi ko kaya. Hindi. Hindi ko pa rin kaya gawin yun. Tingnan ko kung kaya kasi hindi naman yun ang kwento niya. Kailangan ko nang umalis dito. Si, Ngipin pa rin, hieroglyphic, lahat ng bagay. Yan ang ginawa nyo. Diyos ko, maawa ka. Panginoon Hesukristo, ito ay magiging maayos. Alamin ang totoo sa mga bagay-bagay. Sige na, nakikita pa rin ng tao. Mainit ito sa akin na yon. Pinupad ng detective ang hiling ni Erlene at nagpadala ng isa pang investigador na muling nagtangkang kumbinsihin ang suspect. Ano sa tingin mo mangyayari? Sino ang papasok sa hoop? Dahil hulaan mo kung ano, alam mo ba natutunan namin? Hindi ito masisira. Gusto lang namin bumalik at ulitin ito, negro. Uy, Miss Tucker, kumusta ka? Uy, Uy, ako si Detective Bruce at ito naman si Detective Tyler Howard. Kumusta ka? gusto mo bang ako na ang bumili? Sa mga natutunan at inimbestigahan ko, nakikita kong ako'y puti. Kailangan kong isuko ang kapangyarihan at kontrol ko sa itim na lalaki. Sa tingin mo ba gagawin ko yon? Magtiwala ka sa kapalaran na gagawa niyan. Hindi ko naman nararamdaman na may control ako sa iyo o sa kahit ano. Tingnan mo maputi. Hindi, akin na yon. Batay sa natutunan ko. Lahat yon ay nakakabaliw. Ngayon, gusto mong ipasa ko ito sa itim na lalaki. Puro puting lalaki lang ang nagsasalita. Gusto mong ipasa ko ito sa itim na lalaki? Siya pa rin ang may hawak ng kapangyarihan dahil nakakadena pa rin ako dito. Ayokong bumalik sa pagiging ganoon. Naalala ko nung kasama ko si Michael Jackson, nagkaanak ako kasi alam mo, hindi ko rin alam, nagkaanak ako kay Michael Jackson. May nakita akong kanta para sa kanya at sinulat ko ito pero sinasabi kong ninakaw niya. Huwag mong sabihin na mali ako. Sa pagkakaalala ko, maputi ang labi ko at hindi ako gumagawa ng sign levels. Wala akong pakialam sa ginagawa mo, sinasabi ko lang. Ang kwento niya, sino? Kwento ba ito ng puting lalaki? Mukhang alam ko ang kwento ko. Gusto kita kausapin tungkol sa nangyari na yan. Ha? Anong nangyari ngayon? Gusto kitang kausapin tungkol sa nangyari. May ilang bahagi ng audio na tinakpan ng mga investigador ayon sa probable cause affidavit. Inamin ni Erlene ng ilang ulit sa loob ng mahigit 7 oras sa interview room na siya ang pumatay sa kanyang ina, kabilang ang pagbanggit sa pagtanggal ng puso nito. Sabi niya, suriin ito. Gusto bang pag-usapan natin ito? Hindi, ganun talaga. Hindi na kailangan pabalik-balik. Napagtanto ko at nakikita ko na lahat ay bumabalik sa akin. Ikot ng buhay. Hindi kayang sirain. Hindi talaga. Sandali lang, may kailangan ka pang dalhin ko? Ano bang gusto mong sabihin? Habang buhay niyo akong ikukulong. Nawasak ako, pinatay ako pa ulit-ulit yung ginagawa. Hindi ko alam kung ano. Hindi naman ako lalabas at gagawa ng masama. Hindi na rin ako makakabalik. Wala rin akong problema doon. Alam ko na, hindi na babalik si Erlene Tucker. Hindi na ako makakabalik kahit saan sa universo. Kailangang patayin. Kailangang wasain. Tubig? Isa na lang ang natitirang anak ko. Diba? Hindi. Gusto mo ng tubig? Sinisigurado ko lang na mapagkakatiwalaan ko kayo at hindi nyo ako lalasunin. Oo, kukuha ako ng tubig. Gusto mo ba malamig o nasa normal na temperatura lang? Oo, alam kong hindi ako pwede. Yan ang nalaman namin. Tapos, napasabog na rin namin. Gutom ka na ba? Sobrang gutom na ako. Sige. Oo, gusto ko yan. Tatapusin ko na ang kwento. Sige, susubukan kong kumuha ng makakain para sa'yo, kahit ano. Baby, tumayo ka dyan. Tama. Sandali lang! Kunin mo ang order mo!
lang ako. Ipinaglalaban ko ang respeto ng baby ko. Baby, nirerespeto kita hanggang dulo. Ayusin ko itong upuan para sa'yo. Ganyan ko hinaharap ang lahat. Pag may flashlight, lahat kumikislap. Ganyan, naging ganito ang lahat. Isa itong chant. Hayaan mong tulungan kita. Narito na naman ang genie na ito. Bakit lagi siyang bumabalik para palayain ako? Ang puting genie. Oo, siya nga. Dapat ay makakaya mong matagal dyan. Ayoko ng puting genie. Pakiusap. Ayos ka nang ba? Paalisin mo na rito ang puting genie. Alisin mo to rito. Gusto ko siyang paalisin. Hindi siya aalis. Alam mo kung bakit? Kasi puti rin ako. Tiwala ako sa kanya. Mahal ko kayong lahat. Pero alam mo na, hayaan mo siyang tapusin ang kwento niya. Siya na lang natira. Gusto ko makakita ng itim na muka. Kailangan kong magkwento tungkol sa blackface. Dadaling ko kayo sa kulungan, okay? Pabor naman, pwede bang tumayo ka o lumipat ka ng pwesto para sa akin? Sige, Miss Tuffer. Kapag mas mabilis ka na pagtulungan, mas mabilis ka naming manalabas dito at matanggalan ng posas, okay? Ay may isa ka pa sa upuan, okay? Oh, sige. Ako muna ang magpuposa sa'yo. See? Huwag kang gumawa ng kalokohan para wala akong idagdag na kaso. Tumayo ka na at ilagay ang kamay mo sa likod. Kamusta ka, pare? Ibalik ang braso mo. Sandali lang. Sandali lang. Hindi tayo magpapahirapan dito. Magpapakatanga ako. Ayos pa? Wala mo nangyayari. Ayos ba? Bakit kailangan akong tratuhin ng ganito? Kasi nagsimula siyang pumiglas at hindi ko gusto yun. Bakit ako tinatrato ng ganito? Kasi huwag kang gagalaw. Bakit ako ginaganito? Tinatry ko naman. Mag-relax ka lang. Mag-relax ka lang. Mag-relapse ka lang. Tingnan mo. Mag-relax ka lang. Huwag kang manigas. Huwag kang umiwas. Kailangan mo maintindihan. Mabibigat ang mga kaso, kaya hindi ko alam kung anong balak mo. Okay? Si Erlene ay nabook sa kasong first-degree murder. Ayon sa online na mga tala, ang 58 anyos ay nagpasok ng not guilty plea sa sakdal. Kalaunan, sinailalim siya sa competency hearing at napatunayang not guilty by reason of insanity bago ipinasailalim sa pangangalaga ng Department of Children and Families. Try it. Hindi rin yan may kinalaman dito. Narinig ko itong pumutok sa loob. Hindi. Dalawa lang yan sa kuwang ito. Si Kafi ay hindi masyadong humiligpit. Kailangan muna mabigay bago bumitaw, sa palagay ko. Titingnan ko kung mapapababa pa ito, kaya marami pang gagawin. Sandali lang. Ma'am, may problema lang sa posas. Hindi namin lang yung saktal ka. Alam ko masakit, pero hindi ka namin gusto saktan. I-slide mo, pababa, tapos Pababa, papunta sa kamay niya. Tama? para lang may konti pang dagdag. Mag-subscribe na yon para madaling ma-access ang latest na balita mula sa Law and Crime Body Cam.